Isang mabiyayang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Muli po, bago pong lahat ay samahan po ninyo ko nagpupuri at magpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganon din po sa ating mahal na ina. At ang muli sa akin pong pagtalakay ay samahan din po ninyo ko na tayong lahat ay humiling sa ating Diyos upang ang biyaya at liwanag na siya pong dapat nating tanggapin ang siya pong maipaunawa sa atin. Katulad din po ng dati, muli ang aking sasabihin ay hindi lang mula sa akin, mula ito sa ating narinig, nabasa at nakita mula po sa gabay ng tinig ng Diyos mula sa tala. Sa mga nakaraang pagtalakay po natin sa kasaysayan po ng ating Panginoon, ay naisa-isay po natin kung paano po nagpasimula ang kasaysayan po mula po sa Santong Kasulatan na sinalaysay po ng ating Santong Moses hanggang sa dumating ang panahon ng ating Panginoong Kristo na naghula na may isang sugo ng mga aliw na walang iba kundi ang Espiritu Santo. Na ito po yung hindi po natin ganap na ipinahayag at pinakilala na sa huli mga kapatid ay makikilala po ng lahat. At ulit po natin binalikan upang talakayin po ang mga bagay na nailihim ng Diyos na kung paano binabanggit po ng kasulatan na mayroong karunungan na hindi po nagmula sa tao, na ito po yung atin pong pinalakay din ng nakaraan, na ito po yung karunungan mula sa Diyos. Na yan po ay dapat po nating balikan upang higit po natin mapagtibay at maunawaan kung ano po ba talaga ang hiwagang nakabalot sa bawat salita po ng ating Panginoon. Na dito nagkaroon po ng tinatawag na hidwa ang pananampalataya at hindi pagkakaunawaan ng bawat isa sa pag-aasang yung kanyang pangunawa, yung kanyang pagpapahayag o pagbibigay ng kahulugan ay yun na po yung tamang ibig sabihin ng bawat nasusulat sa Santong Kasulatan. Ngunit mga minamahal na kapatid, ito po ay binabanggit ko nung nakaraan at ito po muli po natin babanggitin na ito hindi po karunungan mula sa tao. Alalahanin po natin ang Bibliyang ito ay ginawa upang maganap ang layunin po ng ating Diyos. Ngunit nagbanggit din po ang ating Panginoon na magsusugo siya ng magtuturo. Bagay na marami po ang umasa at naniwala, dangat nga lang ay hindi po nahintay at ang mga tao naman ay kinuha ang Santong Kasulatan ito upang kanila pong ipaunawa ayon sa kanilang sariling pangunawa. Ngunit sa maniwala at hindi po ang lahat, talagang kung ano po ang sinabi ng ating Panginoon, sabi nga niya sa isang talata na aking salita, aking pinapangyarihin, aking pinanukala at aking namang gagawin. Maliwanag po na mabasa natin yan sa aklat po ng Isayas, kabanata po ay 46, talataan po ng 11 na ito po yung mababasa. Isayas 46:11. Isang mabiyayang hapon po mga kapatid. Muli ang aking sasabihin na hindi po mula sa akin. Mula sa aking narinig, nakita, nabasa mula sa lagay ng tinig ng Diyos buwan sa tala. Ganito po ang ating mababasa sa Isayas, kabanata po 46 sa talataan po ng 11. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain, oo aking sanalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. So ito po yung panukala ng ating Panginoon po, na tumatawag daw ng ibong magdaragit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Sabi niya, aking sinalita, aking papangyayarihin, aking pinanukala, at akin namang gagawin. Ang lahat ng sinalita ng Panginoon, hindi maaring hindi po matupad. Dahil siya mismo nagsabi nga, aking pinanukala, aking gagawin, aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Kung kaya't ang lahat po ng binabanggit ng ating Panginoon na nakasaad po sa Santong Kasulatan, ito po'y unti-unting nagaganap na hindi po namamalaya ng tao. Nang lahat ng nakasulat dito, oo nga't naganap ang marami. Ngunit ito'y muling magaganap pa sapagkat yun po ang nasusulat na ang nangyari ng nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan ayon pa rin po sa aklat ng Ecclesiastes. Kabanata po ay Ecclesiastes, kabanata ay 3, talataan po ng 15.
muli ang sasabihin ko, hindi magmumula sa akin, mula sa aking narinig, nakita at basahin mula sa gabay ng tinig ng Diyos para sa sala. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 3, ang 15, ganito yung ating mababasa. Ang nangyari na sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. So dito po maliwanag na ang nangyari ng nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. At hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. So kung papaano pong naganap noon ang ating Panginoon ay nagsugo ng tao upang siya po ang gumanap na magligtas sa panahon ni Santong Moses. Nang dumating ang ating Panginoon Kristo, nagsugo muli ang Diyos at walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo hanggang sa bandang huli, mga kapatid. Ang pinakamatindi dito sa huli sapagkat ito po ang siyang magliligtas sa atin sa lahat ng mga bagay na nangyari. Ito po ang gaganap ng lahat at ito na yung panghuli. Kaya kung titingnan natin ang hiwaga po ng kasaysayan, ay ito yung kailangan na maganap, yung paghahari po ng ating Panginoon, at ito po ay napag-abutan tayo na sa kapanahonan natin dito po ito magaganap. Sapagkat sa mga kasaysayan po naganap mula sa pool, dito sa bansang Pilipinas ito pinag-usapan. Kung atin pong babalikan ang kwento po ng ating bansa, nung kapanahonan nga po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, ay dito naganap sa bansa natin ang isang pagpupulong na napakahalaga, na ito po ang Manila 7 Summit Conference, at nasundan ito ng isang Volcanic Conference, January 24-25, 1967. Na wala pong ibang pinag-usapan dyan kung hindi ang isang aklat na binuo ng ating si Judge Pihaw, The New Governmental Formula for World Peace, Prosperity, and for the Salvation of Flesh and Soul. Na ito po yung pinakamahalaga na dapat po natin mapag-unawa, lalo na po tayong mga Pilipino, na dapat ipangalandakan natin na ang bansang Pilipinas ay dito po binuo ang isang pagpupulong ng nagkakaisang bansa, at ang pinag-usapan nga po, ang kapayapaan, kasaganaan at higit sa lahat ay ang kaligtasang hangad po ng Diyos na maganap sa kanyang mga nilalang. Mga minamahal na kapatid, marami pong kasaysayan ang hindi po nasundan o hindi po naipaalam sa mga tao. Sa kadahilanang ang mga tao mismo ang siyang nagkusa na nagpaalam o silang nagkusa na nagturo sa kanilang kapwa-tao nang hindi po naihintay ang pangako ng Diyos na siyang magtuturo sa huling araw. Sapagkat sino nga ba naman ang mag-aakala, mga kapatid? Kung atin pong babasahin ang Biblia, ay sadyang nakakalito. Kagaya po ng binanggit ko sa inyong huling araw. Ano ba yung huling araw na tinutukoy? Hindi naman sinabi dito ng huling araw ay Martes. Ang huling araw ay Merkules. Kung anong araw ay hindi po niya binanggit. Basta ang binanggit sa kasaysayan, huling araw. Yan po ang napakahirap minsan ipaunawa sa tao. Na kung wala po ang gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala, kami man na inyo pong mga kapatid, ay hindi namin maunawaan kailan ba ang huling araw. Samantalang kung titinan po natin ang kasaysayan, 3 araw lang ang nandito. Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Inalintulad na araw sapagkat sila nagbigay ilaw liwanag sa kaisipan ng tao. At ang huling araw nga po, katulad ng binanggit ko sa inyo nung nakaraan, na sa bundok ng Sion, doon po lilitaw o doon magtuturo ang Panginoon ng ayon sa kanyang marandas. Na ito po ay nakasulat naman sa aklat po ng Isayas. Kabanata po ay 2, talataan po ng 2 at 3, aklat po ng Isayas. Magayang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Ang aking po sasabihin ay hindi po ito magmumula sa akin, mula po sa akin yung babasahin, mula po sa gabay ng tinig ng Diyos bulat sa tao. Ganito po ang ating mababasa dito po sa aklat po ng Isayas, ang kabanata po yung 2 at ang talata po yung 2 at 3. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparon doon at maraming bayan ay magsisiyaon at mga sasabi, halina kayo at tayo magsiyawan sa bundok ng Panginoon sa bahay ng Diyos ni Jacob at tutuloy tayo ng kanyang mga daan at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Maliwanag po sa binasa po ng ating kapatid nang nakalagay nga po sa aklat ng Isayas. Kabanata po ay 2, talataan po ng 2 at 3. Ang sabi po dito, at mangyayari sa huling araw.
So magaganap ito kung saan na magaganap din po ang huling araw. Nasabi ko nga sa inyo mga kapatid, ang araw pong tinutukoy dito kung atin pong pag-aaralan ay hindi po sinabing Martes, Miyerkules o anong araw, bagkus ang huling araw ay ang Espiritu Santo. Na mangyayari ito sa huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol. At lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Ito po yung hindi pa nagaganap na ito'y magaganap sa huling araw. Na maliwanag ng binabanggit dito na ang lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. At maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, hali kayo at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Maliwanag po na ang Panginoon mismo ang siyang magtuturo sa atin ng kanyang daan. Ngunit kung ating titingnan, ang binabanggit po ng Biblia, nasa bundok daw po ng Sion. Ang malaking tanong mga kapatid, mayroong lumabas na bundok ng Sion sa ibang bansa. Bakit walang Panginoon na magtuturo doon? Ang tinutukoy dito kung nasan ang Sion, nandun po ang Panginoon. Ngunit kung meron pong binabanggit man na Sion at wala ang Panginoon, hindi yun yung Sion na binabanggit po dito. Dahil doon sa Sion na binabanggit dito, walang ibang magtuturo kundi ang Panginoon. Kaya nga, ang punto lang po ng pinag-uusapan sa ngayon, nasaan ba talaga ang Panginoon? Na yun ang kailangan ng mga tao na maunawaan at makilala, sapagkat siya lamang magsisilbing susi upang ang lahat ng plano ng Diyos ay maganap sa ating lahat. Hindi sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng mga tao na siya po ang nagpusa na sila pong alamin ang lahat ng nandito. Ngunit sa pamamagitan po ng nakasulat, kailangan po natin yung Panginoon na yun ay nasa bundok ng Sion. Na ito ang malaking tanong sa lahat po, nasaan ang bundok ng Sion na kinaroroonan ng Panginoon? Kung kayo po ay palasuri, kalamitang ginagamit po ito, makikita po natin ito sa sementeryo. Sa pag-asang ang mga tao, pag namatay ang tao, aakit na sa Diyos. Pero mga minamahal na kapatid, hindi po napag-unawa na ang nakalagay, kalimitan makikita yung sementeryo, hindi po ginamit ang letter S. Isusulat ko po para po ating mapag-unawa. Na ang Sion, na ginagamit po, yan po ang ginagamit lagi ng tao. At yan ay ginagamit sa sementeryo. Samantalang ang Sion, yan po talaga. Dapat yan ang makita ng mga tao. Sion na yan. Na ito yung kinaroroonan ng Panginoon. Bakit po? Letter S. Ang letter Z, ito po yung huling hantungan. Kaya ang alpabeto, letter Z ang huli. Kaya lahat ng tao, dinadala doon sa ayon. Samantalang S or si kaya ang makikita mo, sapagkat ang isang espiritu at si, doon mo siya makikita. Kaya may hiwaga pong nakabalot. Hindi ang kaalaman at karunungan ng tao ang pwede pong gamitin dito. Dahil oras ng karunungan ng tao ang ginamit dito, hindi talagang matutuklasan. Kaya nga nung una pa man mga minamahal na kapatid, sinasabi na namin sa inyo na ayon nga po sa aklat ng unang Korinto, na ito hindi karunungan mula sa tao. Karunungan itong mula sa Diyos. Na yan po ay mababasa natin sa Korinto, kabanata po ay 1 Korinto, kabanata po ay 1, talataan po ng 1 Korinto 2, kabanata 2, talataan ng 6 at 7, na ganito po yung nakasulat. Gusto ko lang ulit-ulitin kapatid, gusto lang namin ulit-ulitin ito upang maunawaan ng tao na hindi pwede yung karunungan mula sa atin dahil may karunungan mula sa Diyos. Ito po sa 1 Korinto, kabanata po ay 2, talataan ng 6 at 7, na ganito po yung mababasa. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Ang aking sasabihin na mula sa akin narinig at nabasahin mula sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Ayon sa natulat ko sa 1 Korinto, kabanata 1, talata 2 at 7, 6. Gayunman ay sinasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan. Ito ng mga kapangyarihan sa sanlibutan ito na ang mga ito'y mauwi sa wala.
kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluhati natin. Ito po ay binabanggit. Maliwanag po ang sinabi ng kasulatan o sinabi ng ating si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Gayon may nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanglibutan ito. O ng mga kapangyarihan sa sanglibutan ito, ng mga ito'y nangauwi sa wala. So hindi po ito mula sa tao. Hindi sa karunungan sa sanglibutan ito. Hindi ito yung pinag-aaralan sa paaralan. Hindi ito yung itinuro ng tao ng kapwa-tao. Bagkus ito'y karunungan. Yung karunungan na itinalaga ng Diyos. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Ito yung hiwaga. Na yaong karunungan ng hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. So ito'y hindi karunungan talaga ng tao, mga minamahal na kapatid, sapagkat kung ito'y sa karunungan lang ng tao, minsan nagbibiro ako, napakalaking negosyo kung ang tao po ang makakatuklas nito. Sapagkat sa ayaw at gusto natin, saksi po tayong lahat kung kayo po'y mapanuri. Ginagamit ang kasulatan ito sa paghahangad na magkamal ng malaking salapi. Paano na kung tao talaga ang makatuklas nito? Higit pong gagawing negosyo ito. Samantalang ang tinig ng Diyos buhat sa tala, mga kapatid, libre ang mag-aral. Walang bayad. Sapagkat ang nais ng Diyos, kamtin natin ang liwanag na yung karunungan na hindi nagmula sa tao. Ito ay biyaya mula sa ating Diyos na makapangyarihan, na dito nga po sa ating bansang minamahal, dito nga po dumating ang tinig ng Diyos buhat sa tala, na yun po ang nagturo sa amin at magtuturo sa atin kung papaano natin mapag-unawa lahat ang mga salitang iniwan po ng ating Panginoon. Kaya't napakahalaga, mga minamahal na kapatid, na maunawaan nating lahat. At ito rin po ang magsisilbing susi kung papaano pong maganap ang kanyang dakilang layunin. Ang nakasulat nga po diyan sa altar po ang pinakamalaking sulat. Ang mataas at banal na layunin ni How in Rizal, Henry Jesus in Remores Davisdab, the new governmental formula for world peace, prosperity, and for the salvation of flesh and soul. Kung papaano pong magkaroon ng tunay na kapayapaan, kasaganaan at kaligtasan ng lahat ng tao, na ito nga po ang pinag-usapan ng magkaroon tayo ng Manila 7 Summit Conference, na ito rin po ang sulat na pinadala namin sa lahat ng presidente na sinulatan namin at ang kahuli-hulihan nga po ay ang ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas upang sana bigyan ng pagkakataon at may paunawa ang lahat ng mga ito. Dangat nga lang, hindi ko rin alam kung anong paraan at kung ano po ang dahilan kung bakit hindi tayo binibigyan magpangga ngayon na makadaupang palad man lamang ang ating Pangulo. At ganoon din po sa nagkakaisang bansa. Ang totoo, mga minamahal na kapatid, kami man sa pagkakataong ito, nananawagan kami sa United Nations na sana'y bigyan ng pansin kung ano ang hiwagang nakabalot po sa pinag-usapan na nila mismo sa Palasyo ng Malacanang, 1966 October 24-25, 1967 January 24-25. Yan po ang Volcanic Conference at saka ang Manila 7 Summit Conference na ganap mismo sa bansang Pilipinas. Na kahit ang ating Pangulong Ferdinand Marcos doon, mga minamahal na kapatid, hinangad din po niya na maipatupad ito. Dangat nga lang, hindi talaga siyang magpapatupad dahil ang sinabi ni Judge Pihaw na mayroong isang tao na magpapatupad. At ang binabanggit nga po, the Angel of the East, Supreme Bishop. Hindi naman naging Supreme Obispo ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero ang sinasabi ni Judge Pihaw, dito po sa kanyang aklat na iniwan, isa po sa sipi ng aklat na iniwan ni Judge Pihaw, na mayroon nga pong binabanggit na anghel sa silangan. Na ito'y testamento ng ating Panginoong Hesukristo, ang isang obispo o tinatawag ng Angel of the East. Sabi po dito ng ating si Judge Pihaw, ito siya. Ito po yun. Sabi niya, the Angel of the East, Supreme Bishop, in King of Jesus Christ of Nazareth testimony. Lord Jesus Christ of Nazareth is the King Head of Body of Santa Ignacia. Maliwanag po na sinasabi, ito po yung hula ni Judge Pihaw, na ito po yung naaayon din po dito sa kasulatan, na ito nga po ang kailangan natin sa huling araw. Ito ang testamento mismo ng ating Panginoon Kristo ayon kay Judge Pihaw, na ayon din po sa aklat ng Apokalipsis, kabanata po ay 21, talataan po ng 16 o 22, talataan ng 16. Ganito po yung ating mababasa.
ang anghel na binabanggit ng ating si Judge Piao. Na testimonya. Kaya sabi ni Judge Piao, the angel of days, Supreme Bishop, and King Pope Jesus Christ of Nazareth, testimony. Mabiyayang hapon po mga kapatid. Una po sa lahat, ang akin pong sasabihin, hindi po magmumula sa akin. Mula lang po sa aking mga babasahin mula sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat sa tala. Ganito po yung mababasa mga kapatid dito sa Apokalipsis. Ang kabanata po niya ay 22, ang talata po niya ay 11. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. So yan po yung sinasabi ni Judge Piao na yun po ang magpapatubag dito. Itong pamahalang espiritual. Na yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na hinagad din po ng ating Pangulo Marcos. Dahil napakaganda po ang divine government. Ito ang solusyon, ito ang siyang hahango sa lahat ng mga pitkamaspalat, lalo higit ang ating bansang Pilipinas at hindi lang ating bansa, buong mundo ay ang hahango po ay ang divino gobyerno. Kaya tinagad po ng ating Panginoon, ng ating Pangulong Marcos noon, pero hindi nga siya. Dahil si Judge Piao mismo ang nagsabi na isang Papa Supremo Obispo ang siya po ang binabanggit dito sa kanyang kasulatan. Ulitin ko po, sabi ni Judge Piao, the angel of the East, Supreme Bishop. Sa binasa po ng ating kapatid, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ang sabi ni Judge Piao, the angel of the East, Supreme Bishop, tinukoy na mismo ni Judge Piao na yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo na anghel ay susugo, isa palang Supremo Obispo. Kailan naging Supremo Obispo ang ating Pangulong Marcos? Hindi po. Attorney siya, hindi siya Supreme Bishop. Kaya hangarin man niya, palibasa hindi siya, bagamat maganda yung layunin niya, ay hindi siya talaga ang magpapatubad nito. At ang sabi nga ng ating si Judge Piao, in King of Jesus Christ of Nazareth testimony, Lord Jesus Christ of Nazareth is the King Head Pope Body of Santa Ignacia. Kaya itong misteryosong Supremo Obispo ito, diyan nagmula yan sa Santa Ignacia. Na ito po yung kinakailangan makilala natin ito po yung tinasabi ng ating Panginoon Kristo at sinasabi ng ating si Judge Piao na magpapatupad to, na ito yung pinag-usapan mismo ng tinatawag na nagkakaisang bansa, diyan mismo sa palasyo ng Malacanang. Kaya nga napakatindi nito mga kapatid, sapagkat dumating na ang panahon upang ang lahat ng pangako po ng Diyos mula sa simula at magpahanggang ngayon ay maganap. Higit po sa lahat mga minamahal na kapatid ay ang tunay na kaligtasan ng bawat nilalang sa buong kinapal. Sabi nga ni Judge Piao, nilalang ng Diyos ang tao, hindi upang mamatay, kundi upang mabuhay. Dangat nga lang, hindi po naunawaan ng mga tao ang layunin ng Diyos kung kaya't nangyari po ang mga bagay-bagay. Ganun pa man sa amin na mga kapatid po ninyo, hinangad din po namin na magkaroon po ng katugunan ang lahat po, lalong-lalo yung nagaganap sa ating pandemic. Kung binigyan lang sana ng pagkakataon ng ating Pangulo, yung sulat namin noong 2019, September pa po yan. Hindi ko lang alam kung umabot sa ating Pangulo yan. Maaari siguro hindi. Pero pinasa namin mismo yan sa Malacanang, sa record section. At sinulatan pa kami bilang patibay na tinanggap nila ang sulat. Ang nagtataka lang kami kung bakit walang response na kami pinapunta at kinausap ng Pangulo. Na dapat sana ang bansang Pilipinas, hindi na po tayo pumasok dyan sa pandemic na yan dahil may resolusyon yan. Yung nga lang, hindi po natin alam. Kahit pasalamat pa rin po tayo sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon na maihayag po ito. Kaya inulit po namin, ito po isang panawagan sa tinatawag na United Nations na sila mismo ang nag-usap-usap patungkol dito. Na yung sinasabing Angel of the East, yung magtuturo na sinasabi sa buong aklat po ng Biblia, narito na po at kapiling, kasama na po natin na siya po ang nagturo ng lahat ng mga ito na kung wala siya at wala yung tinig ng Diyos buwan sa tala, kami man mga kapatid, wala kaming nalalaman lahat, lalong-lalo na dito po sa tinatawag na pamahalang espiritual na binuo po sa huli ng ating si Dr. Judge Piao. Ito po ang kailangan natin. Ito po ang katuparan ng panalangin ng ating Panginoon Kristong iniwan sa mga tao nang sabi niya, manalangin kayo na ganito. Mababasa po natin sa aklat po ng Mateo, kabanata po 6, talataan po ng 9, ganito po yung nakasulat. Isang mabiyayang araw sa ating lahat mga kapatid.
ang akin pong sasabihin na hindi po mula sa akin, kundi ito'y mula po sa aking nabasa. Ganito po mga kapatid ang nasusulat po sa aklat po ng Mateo sa Kabanata 6 sa talatang 9 hanggang 10. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit ay gayon din dito sa lupa. So maliwanag po, manalangin, iniwan ng ating Panginoon, manalangin daw tayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung papaano sa langit ay magkagayon dito sa lupa. Ito po yun, mga minamahal na kapatid. Ang isang pamahalang Diyos o pamahalang espiritual na hindi pamahalaan ng tao, hindi po ito yung tinatawag na demokrasya, sosyalista, pasista, o lugarkiya o plutokraya o anumang klaseng gobyerno. Hindi po. Ito po ay ang gobyerno ng Diyos na kung paano sa langit ay magkagayon dito sa lupa. Hindi po kagaya ng binabanggit ng marami na meron pong langit na pupuntahan. Mga minamahal na kapatid, ewan ko, sa tagal na nating taon-taong nabuhay sa mundo, wala pang nakapagsalaysay talaga na meron tayong ebidensya kahit ang mga scientifico na merong kaharian dyan sa taas. Pero ang totoo mga kapatid, masyadong malalim ang salitang langit kung atin pong pag-aaralan. Na nagtatalo-talo ang mga preacher dyan sa langit na yan. Minsan nanood din ako ng YouTube, pinapanood ko. Pero kung titinan po natin mabuti, ang langit na tinutukoy, nandito rin sa atin at wala dyan sa taas. May araw po, tatalakayin natin yan dahil patuloy po yung atin pong pag-aaral dito. Tatalakayin din po natin ano ba ang langit, ano ba ang lupa na binabanggit sa Biblia. Lahat po ito matatalakay natin. Ngunit ang tinatalakay pa lamang po natin ngayon kapatid, yung kasaysayan po ng ating Diyos. At kung ano yung mga masalimuot na hindi po halos matarok ng tao, ito po yung unti-unti nating binubuksan mula sa gabay ng tinig ng Diyos po sa tala upang matanggal po yung tinatawag na hidwa ang paniniwala, hidwa ang pananampalataya, hidwa ang pananaw at pagkabahabahagi ng bawat nilalang. Diyan po nauwi ang lahat ng yan kung hindi po ito may papaunawa dahil ang bawat isa may kanya-kanyang paliwanag, may kanya-kanyang solusyon. Samantalang iisa lamang ang sinasabi ng ating Panginoon, magsusugo ako ng mga aliw, sabi ng Panginoon sa Kristo, na siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo aking sinabi. Yan po ay mababasa natin sa aklat po ng Juan. Kabanata po ay 14, talataan po 26 na ito po yung ating mababasa. Muli ang aking sasabihin na hindi po mula sa akin narinig, nakita, nabasa mula sa gabay ng tinig ng Diyos. Ganito po ang ating mamabasa sa panulat po ng Apostol Juan sa talataan po, kabanata po ng 16 sa talataan po ng 26. Datapat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Yan po ang mahalaga mga kapatid. Yan ay sinabi ng ating Panginoon na magsusugo raw po ang Ama ng mga aliw. Sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, sabi ni Jesus. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. Sa mga nanonood po at nag-aaral din po ng Santong Kasulatan, minsan pagka tinatalakay na po ang patungkol sa Espiritu Santo, iniisip ng marami na ito hindi po nakikita. Pero tingnan po ninyo yung binabanggit ng kasulatan. Isusugo raw po ang mga aliw na Espiritu Santo at siya ang magtuturo. Pag sinabi pong magtuturo, obligadong makikita. Pag hindi mo nakita yan, ang tawag po yan gumagabay. Ano po? Pag sinabing magtuturo at magpapaalala, talagang personal po natin itong makikita. Katulad po ng ating Panginoon Kristo, personal din po na nakita ng mga tao na nagturo sa kanila. Yan po ang pinakahuli na ito po yung kinakailangan na po nating makilala dahil yan po ang pag-asa nating lahat. Na kung hindi po natin makikilala yan, hindi po natin matutuklasan ang lahat na ito. Yan din po ang binabanggit dito na Judge Mihaw na anghel
nakakapagtaka, basahin mo sa Biblia, Espiritu Santo, basahin mo dun sa ginawa ni Judge Piao, anghel. Ang totoo mga kapatid, pag binanggit na kasi ang salitang anghel, kung ano-ano lang pumapasok sa isang tao, andiyan may pakpak na lumilipad. Pero ang totoo mga kapatid, ito po ay larawan ng mga banal. Ang Diyos ay banal. Kaya nga, hindi po na ipaunawa mabuti na yun din po yung tatalakayin natin. Ganyan po na nagtatalo-talo ngayon ang paniniwala at pananampalataya ng bawat tao sa kadahilan ng yung kanilang sariling pangunawa. Yun po ang pinipilit nila. Na hindi po nila hinanap muna ang Panginoon na siya nagturo at nagpaunawa bago pag naturuan sila, doon na rin sila makakapagpaunawa doon sa mga iniwan po ng Diyos. Kaya babasahin po natin ang Biblia. Sabi nga dito sa aklat po ng unang Juan 5:20. Maliwanag yung sasabi nito na mayroong magpapaunawa. Yun po yung anak ng Diyos. Na kung wala ito mga kapatid, kailanman hindi natin mapag-unawa ang nakasulat. Ito po ang mababasa sa aklat po ng unang Juan, kabanata po ay 5, talataan po ng 20, na ganito po yung mababasa. Mabiyang hapon po natin lahat. Muli ang aking sasabihin, hindi mo mula sa akin narinig na kita at basahin. Dito po sa aklat po ng unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito na ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Liwanag po, nalalaman natin na parito ng anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala raw natin siya na totoo. Tingnan po ninyo. Para makilala natin siya na totoo, kailangan mismo yung anak ang siyang nagturo sa atin. Itanong nyo sa lahat nagturo kung dumating na ba ang anak para magpaunawa. Sabi nung iba, nung dumating si Jesucristo, nagbigay na siya ng pagkaunawa. Ang totoo mga kapatid, na kung nagbigay lang sana ng pagkaunawa noon, hindi na sana nagkaroon ng pagtatalo-talo dito. Bakit nagkaroon ng pagtatalo-talo? Kasi hindi pa dumating talaga yung magpapaunawa. Na yun din po ang anak ng Diyos. Yun din po ang Espiritu Santo. Yun din ang anghel. Iisa po yan. Iba't ibang taguri lang binanggit. Nagkalituloy-tuloy ang tao. Kaya ang sabi ng ating Panginoon bilang panghuli, ano pong sinabi ng ating Panginoon sa aklat po ng Juan, kabanata 14, talataan po ng 15, ay 22, ganito po yung ating mababasa. Kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng tao dahil po sa salita ng ating Panginoon. Unawain natin mabuti mga kapatid ang binabanggit ito ng ating Panginoon. Isang mabiyayang hapon muli mga kapatid. Aking pong sasabihin ayon lang po sa aking babasahin. Ganito po yung mababasa mga kapatid sa Juan, ang kabanata po niya ay 15, ang talata po niya ay 22. Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon wala na silang karoon ng kasalanan. Datapwat ngayon wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan. Maliwanag po, na kung hindi sana ako naparito, sabi ni Jesus, at nagsalita sa kanila, ay hindi sila nagkaroon ng kasalanan. Papaano ngayon yung sinasabi na kung hindi nagparito ang anak ng Diyos, nagbigay ng pagkaunawa, hindi na sana nag-away-away, hindi sana nagkaroon ng maraming pagkabahabagi. Dahil nga po, ang binanggit ng ating Panginoon, para magkaroon ng katuparan, magsusugo siya ng magtuturo na yon ang kailangan nating lahat. Sana mga kapatid, ang mensahe pong ito, bagamat napakaiksi, sana po ay mabigyan ninyo ng pagkakataon na unawain mabuti dahil lalabas po sa huli na talagang ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin at ipinagkaloob ang tunay ng mga aliw na siyang magtuturo sa ating lahat. At yan po yung mga tatalakayin natin sa mga susunod na araw. Muli po, kami po ay lubos na nagpapasalamat at hinihiling na sana po ipagpatuloy natin ang ating pong pagsubaybay. At muli po, isang mabiyayang hapon sa ating pong lahat, mga minamahal na kapatid.